Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, minsan pa po Diyos, kami po ay lubusan nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat po sa buhay ng bawat isa, maging sa mga salita mo na amin nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko, Diyos, patuloy na mangusap ka, buksan ang espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. So, praise the Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa, maging ang ating mga online viewers, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa. So, kung handang-handa na po kayo, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of 1 John chapter 3, verse 22. Yan po yung text po natin this afternoon. It is found in 1 John chapter 3, verse 22. Nagsabi niyan, and receive from Him anything we ask, because we keep His commands and do what pleases Him. So, praise the Lord. So, alam po natin na ang sabi yan, anuman yung ating pangangailangan, sabi yan, no, we will receive. No, pero meron po tayong dapat gawin. No, yeah. We need to keep His commands and do what pleases Him. So, our topic this afternoon, it is about do what pleases Him. Gawin natin kung ano ba ang nakakalugod at nakakabuti sa Panginoon. Di po ba sa mga employers po natin, pag ginagawa mo yung gusto ng employer, kung ano yung kanyang inuutos sa'yo, nandun na nag-uubig ka, at ginagawa mo ng tama yung kanyang inuutos, di ba, na-please yung amo? Na-please siya. So, ganun din po most especially ang Panginoon. Dahil kung makuha po natin ang favor ni Lord, nandun po na siya ay na-please sa atin, ayan, meron siyang gagawin. Kaya nga sabi kanina, dyan sa ating binasa in our text, makakamtan natin, no, ang mga bagay-bagay na ninanais natin kung tayo po ay sumusunod sa Diyos at ginagawa ang mga naisin niya. Okay? So, what are the things that we need to do? Ito po yung katanungan ngayon. Ano ba yung mga bagay-bagay na kinakailangang gawin natin para makuha po natin yung loob ng Panginoon? Maganda yun di ba? Pag nakukuha mo yung loob ng isang tao, no, nagiging malapit kayo, nagiging friend kayo, ay madali na lang siyang kausapin. Pag may gusto ka, alam mo na hindi ka na nahihirapan kasi nakuha mo yung loob. Okay. So number 1 na gagawin po natin, what are the things that we need to do is that offer our body as living sacrifice. Yan. Mahalaga po ito. Na nandun po na yung ating sarili ay inihahandog po natin sa Panginoon buong-buo. Buong-buo. And Romans 12 verse 1 as our supporting verse, sabi po dyan, therefore I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kaya ito po yung ating gagawin. Ialay po natin yung buong pagkatao, buong sarili. Na siya po yung talagang namumuna sa buhay natin. Pag sinabi po natin na we offer our bodies as a living sacrifice to God, of course, gagawin natin, susunod tayo sa mga naisin ng Panginoon. Ito yung una, sabi natin, ialay natin yung buong buhay, buong pagkatao. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi na tayo yung nabubuhay, kundi ang Panginoon na po ang siyang nabubuhay sa bawat isa sa atin. And Psalm 37 verse 5 as another supporting verse, sabi po doon, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Yan. Kaya lahat po ng ating mga gagawin, no, lahat, everything, sa mga pagdidesisyon po natin,
Yan, i-commit natin sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Kanya. So ito po yung mga bagay-bagay na nais ng Panginoon. Remember, nung tinanggap na po natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, hindi na tayo, kundi ang Panginoon na po ang kumikilos sa buhay natin. Hindi na yung gusto natin, kundi ang nangunguna na ay ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At alam natin na kung ang nangyayari sa buhay natin, it is the will of God, of course, no, alam natin na ang ending niya ay blessing and prosperous. Ang ending po niya ay maganda. Kasi nga, ang kumikilos ay ang Diyos. Pero minsan, bakit nagkakagulo ang buhay natin? Dahil sa sariling kagustuhan natin. Kaya let us allow God's will na yun po yung mamuna sa buhay natin. Okay, number 2. Number 2 po na gagawin natin is that always trusting God. Patuloy tayo, manatili tayong magtiwala sa Diyos. Pagtitiwala sa Panginoon. And Proverbs 3 verses 5 to 6, sabi po sa kanyang salita, trust in the Lord with all your heart. Yan. Oh, tiwala, buong puso. Sabi ulit dyan. And lean not on your own understanding. At huwag po tayong manalig sa sarili po nating pangunawa. Kasi ang pangunawa po natin ay limited. Kaya yung katabi mo, no, hindi kanya nauunawan kahit na minsan explain ka ng explain sa kanya. No? Ang hirap, no, umintindi ng tao, isn't it? Diba? Kung may mga kakilala tayo, ini-explain mo nga, ang hirap i-explain. No? Pero alam po ninyo, kasi limited lang yung pag-unawa ng tao. Pero ang pang-unawa ng Diyos ay walang hanggan. Kaya bawat isa po sa atin, anuman ang sitwasyon, anuman ang kahinaan natin, naiintindihan tayo ng Panginoon. No? Minsan nag-iiba ang ugali natin, naiintindihan tayo ni Lord kung bakit tayo nagkaganoon. Naiintindihan niya kung bakit yung attitude natin, yung ginawa natin ay hindi maganda. Kasi naiintindihan niya. Remember that every reason, no, everything na ginagawa natin, there is a reason behind. Kaya kung sana naiintindihan ito ng tao, mas lumalawak sana ang pag-unawa ng tao. Pero hindi eh. Pag hindi na niya maintindihan, close mind na agad ang tao. But praise the Lord. Dahil ang Panginoon, sabi niya sa atin, magtiwala tayo sa Kanya. Buong puso, buong pagkatao. At huwag tayong manangan sa sariling katalinuhan natin o sa sariling pangunawa. And verse 6, sabi po niya dyan, and all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. So, lahat ng ginagawa natin, lahat ng naisip natin sa ating buhay, ipagkatiwala natin sa Kanya. At si Lord po ang bahalang mag-ayos ng lahat. Ganun po dapat yung magiging buhay natin, although may mga bagay na gusto natin. Pero pag ipinagkatiwala po natin ito sa Panginoon, aayusin ni Lord ang mga dapat ayusin sa buhay natin. Kasi may mga dapat ayusin si Lord, isn't it? No? Marami tayong mga kahinaan, marami tayong mga pagkukulang, marami tayong mga kamalian. But praise the Lord, dahil ang Diyos po ay nakakaunawa sa atin, ang gagawin lang po natin ay ipagkatiwala sa Panginoon. Manalig po tayo at magtiwala sa Kanya. John 14 verse 1. Sabi ulit ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya. In John 14 verse 1, as another supporting verse po natin. Okay. Sabi po dyan sa John 14 verse 1. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. So ito po ang sabi ng Panginoon. Do not let your hearts be troubled. So kumustahin nga po natin ang puso ng bawat isa. Pakitanong mo nga dyan sa katabi mo, sis, kumusta na puso mo? Kumusta na po ang puso natin, mga kapatid? Ayan. Sabi ni Lord, do not let your hearts be troubled.
No? Do not let your hearts be troubled. Ang sabi niya, you believe in God, believe or trust. Trust in God. Also, trust in me. Yan po ang sabi po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, ano man po yung sitwasyon, ano man yung nangyayari, no? Huwag kasing masyadong nag-iisip ng kung ano-ano. Kasi minsan inuunahan po natin yung sitwasyon. Yun bang hindi pa nangyayari, pero in your mind, nangyayari na. No? Kaya tingnan natin, hindi pa dumarating ang problema, pero sa'yo problema na. Meron ka lang napakinggan, ang dating sa'yo malaking problema na. No? Kaya tingnan po natin. Sabi ni Lord, magtiwala sa Kanya. So yung pagtitiwala po natin sa Panginoon ay napakahalaga, mga kapatid. Another po, para gawin natin yung mga bagay-bagay na nakakalugod sa Diyos is that seeking God in every areas of your life. Seeking God in every area of your life. Hanapin natin ang Panginoon, isali natin ang Diyos sa lahat ng aspetos ng buhay natin. Pag sinabing sa lahat po ng aspetos ng buhay natin, in our natural life, social life, lahat po ng klase ng buhay natin, no? Kasama ang Panginoon. Kasama siya. Kasi kung iiwanan po natin ang Panginoon, tayo rin po yung lugi. No? So kailangan po natin ang Panginoon na siya po ay kikilos sa lahat po ng area ng buhay po natin. Lahat ng area ng buhay natin. Maging sa ating employment, maging sa ating mga family, no? Maging sa mga taong nakapaligid po sa atin. No? We need God, mga kapatid. Dahil tunay po, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos na naghahari sa buhay ng bawat isa. Kaya napakahalaga po yan. Ulitin nga natin in Proverbs 3 verse 6, ang sabi doon sa kanyang salita, and all your ways submit to Him. Submit. Pag sinabing submit kasi totally, 100%. No? Na submission yung nais ng Panginoon. Kaya kung sinasabi natin na, Lord, I submit myself unto you, so, ibig sabihin, ipagkatiwala mo, lahat-lahat, isubmit mo, lahat-lahat. No? Hindi mo sasabihin na, Lord, ito lang, pero ito, Lord, no, mag-iiwan ka. And then sabihin mo kay Lord na, Lord, iwanan mo na sa akin ito. No? Pakialaman mo na lang po lahat, Panginoon. Huwag lang ito. Anong wag lang? Yan nga minsan yung nais ni Lord, di ba? Kasi ang nais ni Lord, wala tayong Isaac sa buhay natin. Alam natin yung kwento ni Abraham sa kaisa-isa niyang anak, di ba? Kasi nga at the age of 100, that's the time lamang na siya ay nagkaroon ng anak. Kaya ang sabi ni Lord sa kanya, Abraham, ialay mo ang pinakamamahal at kaisa-isa mong anak. Yan ang sabi ni Lord. No? Pero makikita po natin, that's why Abraham, he is called the father of faith, because kahit na ganun po, hindi niya sinabi kay Lord na, Lord, ipinangako mo ito, tanda-tanda ko na noong ibinigay mo itong anak na ito. And then, ang gagawin mo, Panginoon, ay kukuhanin mo lang. No? Pero makita po natin ang kwento na kahit na ganun, yung sinabi ni Lord, no, kay Abraham, si Abraham po, he is willing to obey God. No? Hanggang doon sa last minute, isn't it? Yun bang kasama mo yung anak mo? Kung i-imagine po natin, ang sabi ni Lord, no, i-offer niya yung kanyang anak as a sacrifice. And then, tatanungin ng anak mo, Ama, asan yung isa-sacrifice? Yun pala, siya mismo. Pero sabi doon, di ba, God will provide, sabi ni Abraham. At nung talagang nandun na sila, na i-offer na niya yung kanyang anak, yung bang last minute. Kaya, sometimes kumikilos ang Panginoon in last minute, mga kapatid.
kapatid. As long as na nandun ay pinagkakatiwala natin sa Kanya, no? Last minute, dahil sa kwentong ito, last minute po na kumilos ang Panginoon. Nung talagang nandun na, napapatayin na niya yung kanyang anak na i-offer, sinabi ng Panginoon, now I know. Sabi ni Lord, di ba? Kaya nga nag-provide ng sacrifice na hindi yung kanyang anak. Kaya tingnan natin, huwag tayong mawalan po ng tiwala sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, even in the last minute, kumikilos ang Panginoon. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Baka mamaya sasabihin mo, nandyan ka sa sitwasyon na parang kang pinagtakluban ng langit at lupa, hindi mo na alam kung saan ka susulpot, and then, ang alam mo ay ending na kasi ang feelings mo, ang tingin mo sa sarili mo ay wala ka ng pag-asa. No? Kapatid, tumingala ka lamang sa Panginoon. And God is able to give you hope, bibigyan ka niya ng pag-asa, lalo na pag yung sitwasyon natin ay nasa ibabang-ibaba na. Kasi kung nasa ibabang-ibaba ka na, the only remedy na mangyayari, kasi nasa ibaba ka na eh. Hindi ka na pwedeng bumaba pa, nasa ibaba ka na. Pinaka-lower ka na. The only remedy is to go up. Isn't it? Yes. Ang solusyon doon is to go up. Kasi mababang-mababa ka na. As you cling on God, as you trust on Him, gagawin ng Panginoon, itataas Kanya. Kaya, huwag nating kalilimutan. Kaya pagtitiwala sa Panginoon na ay napakahalaga, mga kapatid. No? At yung hanapin natin siya, kaya sabi diyan, in all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. So sa lahat ng ginagawa po natin sa buhay natin, no? Kung sa umpisa man ay parang mali, pero along the way, isinasalin mo si Lord, Lord, gagawin ko ito no? Gagawin ko ito, Panginoon. Because remember, we are living by faith and not by sight, isn't it? We are living by faith. So along the way, kasi sinasali mo ang Panginoon through your faith on Him, no? Kahit na mali yung umpisa mo, aayusin ng Panginoon. Makikita mo yan. Mali ang umpisa, pero you ask God for guidance, na sinasabi mo na, Lord, bahala ka na, Panginoon, bahala ka na. Di ba yun yung word natin? Bahala ka na, Lord. Bahala ka na. Eh talagang bahala si Lord. And then makikita mo, aayusin niya. And then, nandun ka na pala sa tamang daan. No? And then, at the end pala, makakamtan mo yung hinahanap mo na gusto mo sa iyong buhay. So, ganun po mga kapatid ang ginagawa ni Lord. As long as nahanapin natin siya, seeking God in every area of your life. Kaya sabi po doon sa Matthew 6 verse 33, dapat memory verse na po natin ito and Matthew 6 verse 33, include this verse as one of your memory verse. Nang sabi diyan, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Tingnan po ninyo ang pangako ng Panginoon. Kung hahanapin natin siya, sasaliksikin natin, siya ang number one sa buhay natin, at ang kanyang kabanalan. Sabi diyan, and all these things will be given to you as well. Ano man ang pangangailangan mo, God is able to give unto you. Ano ang pangangailangan mo, kapatid? It's one of us. Meron tayong pangangailangan, isn't it? Yang katabi mo, may pangangailangan yan. Kahit natanungin mo. No. Yeah, kahit natanungin mo right now, may pangangailangan ka ba? Sasabihin niya, oo, meron. So, meron tayong pangangailangan, mga kapatid. At tanging ang Diyos lamang po ang pwedeng magbigay ng lahat ng pangangailangan natin. At kung siya ang magbibigay, magiging satisfied po tayo. Magiging kontento tayo. No? Kaya ito po yung kagandahan, mga kapatid, ng meron tayong kinikilalang Diyos sa buhay natin. Merong taga-akay, merong
tumutulong sa atin, naggagabay. So, yan po ang ginagawa ng Panginoon. So, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kung sana lahat ng tao naniniwala sa salita ng Panginoon, siguro mas maayos ng dihamak ang takbo sa mundong ito. Di ba? Na alam nila na paghahanapin ng Panginoon, siguro ang sarap-sarap mabuhay. Pag ang tao sa mundong ito ay may salita ng Diyos at nandun na isinasagawa nila ang salita ng Panginoon. Kaso konti lamang. At minsan, sa konting ito na nakakaalam, nakakakilala sa Panginoon, marami pa sa kanila yung hindi totally na nag-uubay, hindi totally na sumusunod. Some of them 50% lamang or merong 10%. No? Kaya, no wonder, even sa Word of God, sabi doon, na kung ang mga mananampalataya ay mahirap pa nga makarating sa kaharian ng Panginoon, how much more ang hindi nananalig sa Panginoon? Isn't it? Yes, you can find in your Bible. You can find in your Bible. So how much more? Yun nga nakakakilala na sa Panginoon, may Diyos na sa buhay, mahirap. Some of them, no. Bakit? Because marami ang hindi nag-uobey. But if you obey, there's nothing to be worried. Kasi nga nag-uobey ka. At alam natin na ang pangako ni Lord, if you obey, blessing will come. If you disobey, curse will come. No. Remember, we have freedom of choice. And even right now, na tayo naniniwala sa Panginoon, we still have that freedom. Ano ba ang pipiliin natin? Ang totally sumunod sa salita ng Panginoon or partial lamang po yung ating susundin? It's up to us. Ang mahalaga na ihahayag ang salita ng Panginoon, malaya tayong nakakakinig sa salita ng Panginoon. No? Ang gagawin po natin ay application. So application. Actually, maging sa atin ngayon na nandito, kung tutuusin, marami na tayong napakinggan salita ng Panginoon. No? Nakakapagbasa naman tayo ng Biblia natin. Naranasan na ba ninyong nabasa yung the whole Bible? Tapos mo na ba yung yung Biblia back to back na binasa? Kahit pa paano siguro nabasa natin, ang problema, hindi natin masyadong naiintindihan. No? Some naiintindihan natin, pero yung iba, parang hindi pa. Kaya nga paulit-ulit. Kaya no wonder, there are times na palagi mo namang nababasa, palagi mo namang napapakinggan yung verse na yan, and then suddenly, parang na-open yung spiritual senses mo, the more nauunawaan mo. And that is the power of the Word of God. We experience it. No? Tingnan natin sa sarili natin, na-experience natin. Kasi paulit-ulit lang naman. No? Mula nung tayo nakakilala, isang Bible lang naman yung ating pinag-aaralan. No? Pero there are verses na parang ngayon mo lang lubusang naunawaan. Although before, nababasa mo, napapakinggan mo. So, ganun po yung nangyayari. Eh kung magbasa ka ng pocketbook, ng comics, memorize mo kaagad, back to back. Isn't it? No? Pero ang salita ng Panginoon, sabihin na natin kahit na in the book of John lang or in the book of Ephesians, for example, the book of Galatians. Sino nakamemorize sa atin ang book of Galatians? Ilang chapter lang. Di ba wala? It's good kung meron kang alam na isang verse, memory verse mo in the book of Galatians. Siguro yung Galatians 5, verses 22 to 23, the fruit of the Holy Spirit. Baka yun lang. Yung pwede nating masabi. Isn't it? Pagsabog naman ni John, John 3:16. Ayan. But praise the Lord. Because truly, the Word of God is powerful, mga kapatid. Okay, number 4. Number 4 is that, seek God's righteousness. Hanapin po natin ang kabanalan
kabutihan ng Panginoon. Romans 3 verses 9 to 12. Sabi po dyan sa Romans 3 verses 9 to 12, what shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all, for we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. Ibig sabihin, alam natin na lahat ng tao sa mundo ito ay nagkasala. No one is righteous. All of us, nagkasala. Sabi diyan, verse 10. As it is written, there is no one righteous, not even one. Not even one. Kasi ipinamana sa atin ito ng ating mga ninuno. Yun bang pamamanaan ka, and then ang ipamamana sa'yo ay kasalanan? Isn't it? Na gustuhin man natin o hindi, yun yung ipinamana nila sa atin. Siguro kung sasabihin ng family natin, oh, ang ipapamana ko sa'yo yung utang. Ano gusto nating tanggapin? Di ba ayaw natin? Ayaw natin. Hindi mas lalo na ang kasalanan. At least yung utang, no, maghanap buhay ka, baka mabayaran mo pa. Pero yung kasalanan, no, panghabang buhay na makasalanan. That is, ganyan ang status ng tao nung magkasala ang ating mga ninuno. Kaya sabi yan, there is no one righteous, not even one. Verse 11. There is no one who understands. There is no one who seeks God. Walang sino mang naghanap sa Diyos. Sabi diyan, verse 12. All have turned away. They have together, All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. So kung ganito po ang status ng tao, di saan siya papunta? Sa impyerno, isn't it? At alam natin na ang kasalanan, it is the bondage of Satan in the life of a person. And even for us believers, no? The bondage of Satan is sin. Kaya kung may kasalanan sa buhay natin, ito yung foothold. Ito yung panghahawakan ni Satan sa buhay ng isang Kristiyano, ang kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, no, we need to have a repentant heart. At ang repentant heart natin, not only one shot deal. Every day, every time, nandun na tayo ay humihingi ng tawad sa Panginoon. Having that repentant heart. Kasi we are not perfect, we are still living in this world. Minsan, naglalakad ka dyan, may nakita ang dalawang mata. Kaya be careful to little eyes. Kung ano-ano ang nakikita. Mamaya, kahit na nag-iisa ka nga, kung may nakita yung mata, nagsasalita yung bunganga. Isn't it? We experience, we are not exempted. No? So, ganun ang nagiging scenario, nagiging status. But praise the Lord because we can easily acknowledge, no? And then minsan sinasabi mo sa sarili mo, naku Lord, ano ba yung nakita ko? Naku Lord, ano ba yung sinasabi ko? Forgive me Lord. Repentant heart. Nare-realize natin na parang iba na yung isipan natin, iba na yung sinasabi natin, iba na yung ginagawa natin. And the promise of God, as we confess, He is just and faithful to forgive us. And we believe it by faith. Kaya even sa mga ganyang bagay, kaya nga as a believer, we need to live by faith and not by sight anymore. Diyan natin ini-a-apply mga kapatid. Yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo marunong mag-apply, magiging talunan tayo sa mundong ito. Dahil sasabihin ni Satan, ikaw, kung anong nakikita mo, kung anong ginagawa mo, yan ang sasabihin niya kung anong iniisip mo. Remember, Satan cannot read your mind.
Hindi po niya nababasa ang laman ng isipan natin. Pero siya ay dakilang manghuhula. Bakit? Nakikita kasi niya ang ginagawa mo. Naririnig niya ang sinasabi mo. Diba? Out of the abundance of the heart, the mouth is speak. Kaya nalalaman niya, ay alam ko na kung ano ang iniisip nito. Kasi tingnan ninyo ang tao. Pag may iniisip ang tao at hindi niya na-control yung kanyang iniisip, ginagawa niya kaagad. Isn't it? For example, kumakain ka. Bigla na lamang na naisip mo, ay tawagan ko muna si Maria. Kinuha mo na kaagad yung cellphone mo at tinatawagan mo na siya, kumakain ka pa. Kaya kung hindi natin makokontrol itong sariling ito, itong isipan ito, hahawakan tayo ng isipan natin. O, kahit na nakaupo tayo dyan, no? Di ba pwede tayo makarating ng Pilipinas? Baka meron din dyan na yung isipan niya ay kung saan na pumunta. So that is, ganyan po yung status. No? At ganyan makapangyarihan ang isipan ng tao. Kaya, kahit na hindi po alam ni Satan ang laman ng isipan natin, the way we talk, the way we act, dakila siyang manghuhula. Ay, alam ko na ang iniisip nito. Ayan, kaya ang gagawin niya, ayan, kung apoy sana, no, kung panggatong sana, manggagatong siya. Gagatungan na niya. So, ingat po tayo mga kapatid. Okay? So, hanapin po natin ang kabanalan ng Panginoon. And remember, our righteousness is in the Lord Jesus Christ. Kaya wag na wag po natin iiwanan ang Panginoon. Dahil wala po tayong magagawa kung walang Kristo na nagkahari sa buhay natin. Na kung tutuusin, no, tayong taong makasalanan, nandun na sinabi na ng Panginoon, kahit na masama ito, dahil humingi ng tawad sa akin, no? Kinilala niya ako, nilinis ko na siya sa pamamagitan ng aking banal na dugo. At iyan po ang ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. That is the power of the blood of Jesus. Kaya makapangyarihan po ang dugo ni Kristo, mga kapatid. Because of that, yan yung ginawa na pinang-erase, blotted our sins. Kaya kung in-erase na po, no, sino tayo ngayon, nakakalkalin pa yung ating ginawang hindi tama, nabura na nga. Nabura na nga. Kaya ito po dapat yung ating isipin. Kasi there are Christians na God already forgiven them, pero hindi nila mapatawad yung kanilang sarili. Yun yung mahirap eh. Yung sarili mo, hindi mo mapatawad, paano na lang kaya? No? Kasi kahit na saan ka pumunta, di ba dala-dala mo sarili mo? So mahirap. Not only those people na nagkasala sa atin, no, ang patawarin natin, no, even ourselves, we need to forgive. Para totally na mapalaya ang bawat isa. So, hanapin po natin, no, ang kabanalan ng Panginoon. Number 5. Number 5, para po magampanan natin or magawa natin yung mga naisip ni Lord is that forgetting what is behind. Forgetting what is behind. Ang bawat isa po sa atin ay may mga pinagdaanan. May mga nakaraan. Katulad ng teleserye ng mga Pilipino, every time ang nakaraan. Kaya kahit na hindi mo mapanood within 1 week, no, merong ang nakaraan. Yan. Mahilig tayo sa ang nakaraan. At itutuloy. Itutuloy. To be continued. Itutuloy. Yan ang style ng mga Pilipino. Okay. So, forgetting what is behind, Philippians 3 verses 13 to 14. Okay, sabi dyan, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it,
But one thing I do, isang bagay ang aking ginagawa, sabi diyan, forgetting what is behind, kinakalimutan ko ang nakaraan, and straining toward what is ahead. At ako ay lumalakad pasulong. Going forward. Verse 14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So ito po ay sinabi po ni Apostle Paul, so that you and me, ito po ay maging aral sa atin. Remember mga kapatid, ang nakaraan ay nakaraan. Hindi na po natin pwedeng maibalik ang kahapon. Okay? Tatandaan mo yan. Hindi mo pwedeng maibalik ang kahapon. Itong araw ngayon, November 21, right? 2025. November 21, 2025. Hindi na po maibabalik. Kasi next year, darating ang November 21, pero 2026 na. So, hindi na ibabalik. And remember, ang nakaraan ay nakaraan. Wala na tayong magagawa sa kahapon. Wala na tayong magagawa kahit na anong gawin natin. Wala na, tapos na. Pero meron po tayong magagawa ngayon. So, ang ngayon ay napakahalaga. At ang ngayon, no, it will affect our life tomorrow. Kaya, ang ayusin natin yung ngayon natin. Today. No? Kasi lahat ng ginagawa natin ngayon, it will affect our life tomorrow. Di ba may kasabihan? Kung ano ang itinanim, siya mong aanihin. Kaya kung ano ang buhay natin ngayon, aanihin natin bukas. Bukas, aanihin natin. Pero ang kahapon, tapos na. Ending na yon. Pero ang ngayon, no, may continuation. Bukas ang magiging ending. Isn't it? Kaya kung aayusin natin ang buhay natin ngayon, kung maganda ang buhay natin ngayon, gaganda pa siya bukas, mga kapatid. Kaya huwag nating sayangin yung time natin, yung ngayon natin. Kundi ito yung dapat nating asikasuhin, yung ngayon natin. Para bukas, ang bukas na darating ay mas magandang hamak kaysa sa buhay natin kahapon. Lalo na kasama natin ang Diyos. Hindi lalong magiging maganda ang buhay natin. Kung noon, wala kasing Diyos noon, di ba? Kaya nagkagulo yung buhay natin. Hindi natin siya isinali noon. Kilala lang natin, pero hindi tayo totally surrender sa Kanya. Pero ngayon, kung totally surrender tayo sa Kanya at ginagawa natin yung mga naisin ni Lord sa buhay natin, ang darating na bukas ay pagpapalang ni Hamak, mga kapatid. Rumaragas ang pagpapala, ikaw nga, ang ibibigay ng Panginoon. Kaya even the Word of God, no, sabi diyan, forget. Kalimutan. Kalimutan na natin. Ang nakaraan ay magsisilbing aral na lamang po sa bawat isa sa atin. Whether good or bad ang nangyari sa ating nakaraan, let it be. It will be a lesson to us. Magkaroon po ng aral sana ang nangyari kahapon. Yun ang gagawin natin. Kundi, ang ngayon ay napakahalaga, so ayusin po natin ang buhay natin ngayon para mas maganda pa ang buhay na darating. Okay, number 6. Number 6 po, na gagawin natin is that ushering souls in the kingdom of God. Oh, mahalaga ito. Because souls are very precious in the sight of God. Kaya napakahalaga po na ikaw at ako ay nag-aakay ng kaluluwa sa kanyang kaharian. At sabi nga natin, na number 1 sana na tingnan natin ay yung ating mga mahal sa buhay. Kung hindi natin i-share ang salita ng Panginoon sa ating mga kapamilya, sino ngayon ang aasahan mo na mag-share sa kanila?
Kaya nga po, it's very important na tayo po, kasi tayo yung may access in our family. Alam natin, kilala na natin sila. Hindi ka na makikipagkilala, di ba? Pag tayo nag-i-evangelize, hindi mo kilala yung tao, makikipagkilala ka pa. Hindi mo alam kung anong ugali nila. Eh samantala yung family natin, alam na natin kung anong ugali ni tatay, ni nanay, ni asawa, mga anak, mga kapatid, alam mo na. No? Alam mo na kung paano mo sila papasukan. Isn't it? So mas malayo tayong maihahayag, ma-share ang salita ng Panginoon sa kanila. Which is, mahalaga ito na nais ni Lord na gawin ng bawat isa sa atin. No? Ang makapag-akay ng kaluluwa para sa Kanya. And Matthew 28 verses 18 to 20, sabi dyan, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. And then sabi dyan sa verse 19, Therefore, go and make disciples of all nations. Remember, each believer, bawat isa sa atin, even right now mga kapatid, maging ang ating mga kapatiran through online. Remember, ito sabi ni Lord, Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, And teaching them to obey everything I have commanded you. Turuan natin sila. No. Ano ang gagamitin natin? Of course, the Word of God. Kasi ito yung ating salamin, ang salita ng Panginoon. No? Ito yung tools natin. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, remember this is the promise of God. And surely I am with you always to the very end of the age. Ibig sabihin, sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya pala sa ating pag-i-evangelize, hindi lamang ikaw kapatid, kasama mo ang Panginoon. Sa pag-i-evangelize po natin, maging sa ating mga family, sa ating mga friends, sa mga taong nakikilala natin, sinasamahan tayo ng Panginoon. Dahil ang pangako niya, and surely I am with you always to the very end of the age. No. Kaya mga kapatid, kung may chance tayo, let's do it. No. Kung may pagkakataon, no, gawin natin. Kaya nga dapat meron tayong mga truck sa bag natin para kung may makilala tayo, iabot natin. God loves you. Who knows, yung palang iniabot mong trucks na yan ay babasahin niya pagdating ng panahon. So, let's do our part. And this is one way na nalulugod ang Diyos na ginagawa natin sa ating buhay. Ang pag-akay ng kaluluwa. Dahil ang nais ng Panginoon, right now, hindi na po yung natural or physical life, or physical children, Pero ang hanap ni Lord ngayon ay spiritual children. Kaya kayong mga walang anak naturally, wala man kayong anak naturally, pag kayo ay nagkaroon ng anak spiritually, nakakalugod yan sa mata ng Panginoon. Dahil ang hanap ni Lord ngayon ay spiritual children. No. Dahil kayong mga mother, na mayroong mga natural children, napakalaki po ng pananagutan ninyo. Kung ang mga anak ninyo ay hindi ninyo maakay sa kaharian ng Panginoon. Pananagutan po ninyo. No? Dapat yung mga natural anak ninyo ay maging spiritual anak din ninyo. And you have a greater part to do it. Because you are the mother, you are the parents. No? May pananagutan po tayo with regards to our family. Kaya magkaroon po sana ng burden ang bawat isa. Hindi lamang po tayo yung kontento na maligtas. Even the members of our family. And remember, ang pangako rin ng Panginoon in Acts 16 verse 31, Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your family. Kaya whenever you pray for your family, no, claim that Acts 16 verse 31. Sige nga, pasingit nga po. Acts 16 verse 31.
Isalin ninyo ito, i-declare ninyo ito mga kapatid. Whenever you pray, with regards to your family, i-claim po ninyo ang Acts 16, verse 31. Because the word of God is powerful. Ayan. No, sabi ni Lord, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Kaya no wonder, pag merong isang member of the family na nakakilala kay Lord, for example, nauna si ate, o di kay si nanay, kasi nag-abroad, nagpunta ng Hong Kong, naging born again, nakakilala kay Lord. No? Yan. And then, as she go on trusting God, mamaya makikita mo kapatid, hindi na lang ikaw. Naakay mo na sila kayo mo, si anak mo, kapatid mo, and your family. No? Dahil yan ang pangako ng Panginoon. Maniwala sa Panginoon and you will be saved. Maliligtas ka. You and your household. Because our family belongs to us. Did you know that your family belongs to you? Kaya kung may nangyayari sa kanila, apektado ka isa din. Eh kung may nangyayari sa kapitbahay natin, okay na. Hindi tayo apektado. Pero pag sariling family mo na, napakalaki ng impact. Because our families belongs to us. Palagi ko pong sinasabi na bilang mananampalataya, tayo po ay tinatawag na ilaw sa mundong ito. Kung ang isang bahay ay merong nag-iisang ilaw, at yan ay ikaw, dahil ikaw lamang ang nakakakilala pa sa Panginoon. If you're going to compare doon sa bahay na walang ilaw, alin sa dalawang bahay na ito ang nakikita mo sa gabi? Sige nga. Di ba yung bahay na may ilaw, kahit na nag-iisa, nakikita mo dahil may liwanag. Compared to that house na totally na walang ilaw. Kaya kung ikaw lamang kapatid ang siyang naniniwala in your family, huwag mo sanang hayaan na mamatay ang ilaw niya. Kundi ang gawin mo, magningning ka. Para hindi lamang ikaw ang nag-iisang ilaw, mamaya nandyan na ang members of the family. So ganun po ang nais ng Panginoon. And let's do our part. Because I believe, kung ang bawat isa po sa atin ay ginagawa po natin yung part natin, no? Si Lord ang bahala. No? Gagawin din ni Lord yung part niya. Pero, we need to do first our part. Kaya, tingnan natin mga kapatid. At ang pangpito po natin, the last one, is that rejoicing in the Lord. Yan yung pangpito natin. Rejoicing in the Lord. Maging masaya. Kaya ang buhay ng Kristiyano, kahit na may mga testing, may mga problema, nandun pa rin po na may kagalakan sa puso. Kasi ito ang nais ng Panginoon. Kaya sabi doon sa Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Dahil meron pong kagalakan sa puso natin. At yan ang nagpapatunay na may Kristo na naghahari sa buhay natin. If you have that joy, na kahit na may testing, may trials na nangyayari sa buhay, pero yung puso pa rin ay punong-puno ng kagalakan. Nagpapatunay, na tunay na may Kristo ka sa buhay mo. Kaya mga kapatid, sa mundong ito, no, enjoyin natin yung buhay natin. Eh kung hindi mo mai-enjoy yung buhay mo, minsan na lamang tayo mabuhay sa mundong ito, isang liit. So we need to enjoy. Tingnan ninyo, basahin ninyo ang Book of Ecclesiastes. Di ba ang sabi doon sa Book of Ecclesiastes, magtrabaho ka, and then you need also to enjoy your life. Isang liit. Pero minsan sa atin, hindi, kayod kalabaw. No. Kayod kalabaw. Sakripisyo. Para sa family, para sa mga anak ninyo.
Pero kung titingnan ko ninyo mga kapatid, yung mga anak, mga pamangkin, no, mag-uumpisa pa lang sila. Eh kung tutuusin, pag nasa 50 ka na, 40, pa-ending na tayo. No? Sila marami pa silang pag-asa, pagkakataon. As long as na you do your part, pinag-aral mo sila. Pero minsan kasi iba yung ating family ties, di ba? Yun bang pinag-aral mo na nga? And then nung nagpamilya, pati apo mo, pag-aaralin mo pa rin. So tumatanda kang di oras dito, kahit na senior na, payod pa rin. Ano? Di ba? Minsan nakakalungkot bang isipin? Yun bang imbis sana na mai-enjoy na nila at their old age? No? Di ba? Open pa. Pero tingnan po natin. Kasi even the Word of God, sinabi doon, we need to enjoy also our life. Kaya kahit na dito, minsan naman, i-treat mo sarili mo. Sabi mo dyan sa katabi mo, minsan naman treat mo sarili mo. Hindi yung tipid dito, tipid doon. Hindi mo man lang mapasukan yung pag sinabing, kain tayo sa Sai Siraya. Uy, ano yung Sai Siraya? Minsan nga, mag-order sa McDo, sa Jollibee, hindi pa tayo marunong. Kaya pag umuwi sa Pilipinas, yung anak mo sinasabi mo, anak, order ka. Yun pala, hindi ka marunong mag-order. So, tingnan po natin mga kapatid. Sabi nga natin, balance lang ito. Kaya pala no wonder kung i-compare natin ang sitwasyon ng family ng, for example, sa mga puti, di ba? Pag yung mga anak nila at the age of 18, 21, independent na. Pero ang Pilipino, habang buhay si tatay at nanay, ano? But anyway, okay. So, rejoicing in the Lord. Maging masaya po tayo, ma-enjoy po natin ang buhay. And that is, sabi nga natin, minsan lamang po ang buhay sa mundo nito. So, balance lamang. Balanse lamang po tayo sa lahat po ng areas ng buhay natin. Balanse lamang ang gagawin, and we need the wisdom and knowledge that comes from the Lord. At ang wisdom and knowledge na ito ay nakukuha po natin through the Word of God. Kaya salamat sa salita ng Panginoon dahil patuloy na tayo po ay tinuturuan. So what are the things that we need to do mga kapatid? Sabi natin kanina, offer our body as living sacrifice. Another is always trusting God. Patuloy magtiwala sa Diyos. Number 3, seeking God in every area of our life. Sa lahat ng aspetos ng buhay natin, talagang nandun na hinahanap natin ang Diyos. Isinasali natin ang Diyos sa buhay natin. Number 4 is that seek God's righteousness. Yung kabanalan ng Panginoon. And of course, sabi ko nga, our righteousness is in the Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga na may Kristo na naghahari sa buhay ng bawat isa. And number 5, sabi natin, forgetting what is behind. No. So, nakaraan ay nakaraan, let's move on. Ayusin natin ang buhay natin ngayon para ang darating na bukas ay mas magandang di habang. Number 6, sabi natin, ushering souls in the kingdom of God. Souls are very precious in the sight of God. So kaparti ito, mga kapatid, no? Para makuha natin yung loob ng Panginoon. Mahalaga po na namumunga ang bawat isa sa atin. And of course, pang-pito, rejoicing in the Lord. And our conclusion, the same, and 1 John 3 verse 22, sabi dyan, ito rin po yung conclusion natin. And receive from Him anything we ask. Ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang naisip natin, dahil we keep His commands. Ano po yung commands ng Panginoon? Of course, ang nasa Kanyang salita, the Word of God, and do what pleases Him. At ginagawa ang mga bagay-bagay na nakakalugod sa mata ng Diyos. Amen. Panginoon,
Panginoon, salamat o God sa iyong salita, na minsan pa po tinuruan mo po kami o God, na kami po ay makapamuhay sa mundong ito nang nalulugod ka o God. Kaya tulungan mo kami, turuan mo kami o Diyos, sa mga salita mo na aming napapakinggan, hindi lamang po kami tagapakinig, kundi higit sa lahat, Lord, namumunga sa buhay namin ang mga salita mo, O Diyos, na aming napapakinggan. Panginoon, maraming salamat, O God. Dahil tunay po, wala kaming magagawa kung wala ka na naghahari sa aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy na pinagkakatiwala po namin sa iyo, God, ang aming mga buhay, buong-buo, Panginoon. Salamat sa iyong gabay, salamat sa iyong proteksyon, salamat sa kalakasan, salamat sa lahat-lahat. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibinabalik ko po sa amin.